Ito po yung pinusuan ng ating isang katiits. Ito po yung long wrist locator, triple antenna, na ito po ay bala-bala. Ito po ay binabalahan natin. Kailangan hindi po sabay. Meron po tayo ditong 18 carats. Wala pong estimate kalalim. Ganun din po kalalim yung kayang i-detect po ng ating triple antenna. Lahat po kayo mga kababayan, sa inyo pong request, sa paghawak po ng handle, wala pa rin po sa baba. Tungo na konti. At doon na po yan. Yan. Doon pa rin po yan. Ito yung triple antenna. Ayan, ganyan po. Nahilahin po ng aura ng ang hihila po sa atin. Paggamit mo po at paghuli ng ating pong target. Ito po yung pinusuan ng ating sa katiits mula po sa Lanao del Sur. Ayan. Isang magandang araw po at magandang buhay sa ating mga kababayan, sa ating mga katiits. Muli po, nagbabalik ang Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog sa paggawa at pagbuo pa rin po ng ating pong mga locator na binubuo po ng Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog. Ang long wrist locator, triple antenna, single antenna, at maging po ang improvised box at Japanese one, aura meter, dowsing rod, at ganoon na rin po ang Japanese aura meter. Mga katiits, mga kababayan, muli niyo po ako samahan sa pagpapatuloy pa rin po ng aking mga ina-upload na video. Ito po yung pinusuan ng ating isang katiits mula po sa probinsya ng Lanao del Sur. Yan, ito po yung long wrist locator, triple antenna, na ito po ay bala-bala. Ito po ay binabalahan natin na kung ano po yung ating ibabala, yun po ilulukit ng ating triple antenna. Ito po mga katiis, dito po yung babalahan. Kapag magbabala po kayo, kailangan hindi po sabay. Katulad po ng silver, gold, ay pagsasabayin nyo po dito sa isang lalagyan. Hindi po yun. Kailangan, kung gold lamang po ang inyong hahanapin, gold lang din po yung inibabala. Ayan. Ito katiis, meron po tayo ditong 18 carats na ring gold, at ito po yung ating gagamitin bala para po sa ating triple antenna. Ayan. At muli pa rin po, ito pong long wrist locator, triple antenna, ay malayo po yung kanyang inaabot, at ganoon na rin po sa lalim. Wala pong estimate kalalim kung gaano po kalalim yung pagkakabaon po ng hapon. Ganoon din po kalalim yung kayang i-detect po ng ating triple antenna. Ayan. Ito mga katiits, hindi na po ninyo pahabain itong ating sa ibabaw ng antenna. Sakto na po yan. At ganoon na rin po. Kaya ito po yung ating antenna na kailangan po siya ay tuwid sa babaw. Meron po tayo pambala dito. Ito po yung mga gold na aking pong ilulocate. Gamit po ang triple antenna. Gamit po ang bala natin na gold 18 carats. Ayan. So mga katiits, sa pagsisimula pa rin po at pag-demo ng ating pong triple antenna, lahat po kayo mga kababayan, mga katiits, sa inyo pong request ay akin pong i-demo. At muli, kapag gagamitin mo na po itong ating triple antenna, napaka-importante pa rin na kailangan ang dulo po natin na ipahit sa lupa kahit ilang segundo lang. Dito po ay nakapagpalakas, nakapagpabilis ng ating pong frequency doon po sa ating side, lalo po mas mabilis natin mahahanap ito pong ating target. Yan, ito po mga katiits, napagamit pa rin po ng ating rifle antenna. Sa paghawak mo po ng handle, kailangan ito pong palad. Napaka-importante po yan. Diyan po manggagaling yung pong magnetic field, yung ground natin patungo po doon sa ating target. Kaya ito pong palad, kapag hinawak mo po sa handle, dikit po yan. Kailangan pag hinawakan mo na po yan ay hindi na po luluag, ihigpit. Kailangan firmes na po yung pagkakahawak niya. Lapat na lapat po yan. At higit po mga kababayan, ito po ang ating kaisipan. Dapat hindi po naglalayag kapag gumagamit po tayo ng triple antenna o ano man pong locator ang mayroon po kayo. Dapat focus po tayo doon sa ating hinahanap.
At ito pong handle, kailangan matinin po yung pagkakaikot niya. Kailangan pag inikot ko po yan, matagal po yung kanyang pagtigil. At napaka-importante pa rin po, ito pong bearing, yung tagiran o loob ay puno, sprayan niyo po ng WD-40. Yan. Mga kababayan, mga katik, sa paggamit pa rin po nitong ating tripod antenna, wala pa rin po sa baba. Itataas mo yung 45 degrees, iatong ano konti, at doon na po yan magtuturo. Hihilahin na po yun ng aura ng gold. Dito pong ating tripod antenna. Ayan, ganyan pa rin po, mula sa baba. Ayan. Doon pa rin po yan, tumuturo sa ating pong target. Ayan. Kapag yan mga katis ay lagi mong ginagamit, yan, mas lalong bibilis po yung frequency. At dapat hindi po yung sino-sino yung nahawak po ng ating tripod antenna. At para mas mabuo po natin yung magnetic field, mas madali po natin mapapagana. At sa pagpapagana po nito, kailangan ay practice lang lagi po, laging practice. At kapag pinagkalubang ka po na makapagpagana ng long range locator o anuman locator yan, ayun po ay isang biyaya para sa inyo mga katits. At hiling ko rin mga katits, kapag mayroon kayong long range locator, huwag nyo pong ipagpapaupa o hingi kayo ng bayad para po bilang kabayaran na palit sa paggamit po natin ng ating locator. Hindi po yun. Muli, ito pa rin mga kababayan, yan. Yan po yung ating paggamit ng ating tripod antenna. Ayan, ganyan po yan kabilis, kalakas. At kung ano po yung binala natin, yun po ang kanyang ilulocate. Ito pa rin. Yun po yung ating target. Wala sa baba. Gandang itataas. Taas po yan. Kailangan po yan ay diretso. Kaya po lang natin nahilahin po ng aura ng gold. Ito pong ating antenna. Ayan. Ganyan po yan. Ang aura po ng gold, ang hihila po sa ating antenna, hindi po yung ating tripod antenna ang hihila sa gold. Ang tripod antenna po ang siyang lalapit sa gold. Ito pa rin. Ito pa rin po yan. Tumuturo. Ayan. Ganyan po siya kalakas. Ayan. Wala pa rin sa baba. Ayan. Ito po mga katits, mga kababayan. Ayan. Sa paggamit mo po at paghuli ng ating pong target, napakalaga po na magagaling ka mula sa ating target. Pag nalukit mo na po yan, 10 meters, alayo po dito, gagamitin mo na po yung cross para mas madali matutumbok po natin yung pong ating target. At muli mga kababayan, ito po ay aking tatapatan gamit po ang tripod antenna. Ayan. Sa paghawak pa rin po ng pala, dapat hindi po yan mapababago. Ayan, ganyan po yan. Habang tatapatan po natin yung pong ating target, nandiyan na po yung magnetic field. Ayan, focus na po tayo dyan. At pag tatapatan na po natin dyan, ito na mga katis, mga kababayan, napag-ikot pa rin po ng ating tripod antenna. Ito po, natapakan ko na. Ayan, ito. Nasapakan ko na. Napag-ikot pa rin po ng ating tripod antenna. Bumubuo pa rin po siya ng frequency. Ayan. Ang frequency niya po niya, ang bala niya po ay gold. Ayan. Ito po yung pinusuan ng ating sakatits mula po sa Lanao del Sur. Ayan. Ito mga katits. Ito po yan mga kababayan. Ito po yung ating tripod antenna. Ayan. At muli po mga kababayan, mga katits, ito pa rin. Tuto pa rin po siya. Ito po siya nagtuturo. Ayan. Ito pa rin. Ito pa rin. Ayan. Ito pa rin yan. Usa po yung hihilahin ng aura po ng gold. Ito po ang ating tripod antenna. Ayan. Ayan.
At sa pangalawang pagkakataon po mga kababayan, mga katids, muli ko pa rin po tatapatan ito pong ating target. Ayan. Napagtapat ko pa rin po yan mga katids. Ayan. Diretso na po yan. Palakas po ng palakas yung ating tripolatina. Ito mga katids. Ayan. Hanggang sa bumuo po siya ng frequency. Hanggang sa bumilis po na bumilis. Ito pong ating tripolatina. Ayan. Sumapit. Ito mga katids. Tuloy-tuloy po yung paggalaw at pag-ikot po ng ating tripolatina. Ayan na. Dahil natatapatan po natin ito pong ating target. Ayan. Ayan. Basta natatapatan po yan. At mga kababayan, mga katids, kapag natapatan mo po ito pong ating target, ang ikot po niyan ay counterclockwise. So, ibig sabihin, ang ating items ay nakabaon pa sa tubig o nasa volume ng tubig. Ang ikot po ng ating tripolatina ay pakanan po yan. Muli mga kababayan, mga katids, maraming salamat po muli sa ating lahat. At pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan.